Sabi dito, NBI affidavit recommends charges versus BP Sara for grave threat, sedition. Sa tindi ng mga allegation, sa bigat ng mga ebidensya. Sabi ko sa inyo, masisira yung kanilang politika. Isosumpa sila ng ating mga mamamayang Pilipino. The recommendations were found in a copy of its affidavit of investigation obtained by GMA News from Party List Representative Terry Ridon. Kill me first. So now they can't kill me anymore. Unless they want to die. Kita ninyo? Malinaw na pagbabanta. Kaya, hindi nakaganti. Benigno Aquino Jr. Kasi hindi siya. Kaya daw hindi nakaganti si Benigno Aquino Jr. kasi hindi siya nagbilin. Deserve niya to. Jason sa NBI maglulong weekend. Ganyan, kikusyonin. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipungan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Ayan, si Dante Maravillas po. O ngayon, si Sara Duterte, pag-usapan natin. Sabi dito, NBI affidavit recommends charges versus BP Sara for grave threat, sedition. Sunod-sunod na po ito. Ako tingin ko, mga kababayan, ito na yung tinatawag na all-out war. All-out war na po ito. Parang yung gira ng Amerika, Israel versus Iran. Yun ang mangyayari. Observation lang po natin. Sunod-sunod, yung National Bureau of Investigation recommends charges versus BP Sara for grave threat, sedition. Tama yung mga analysis natin po. Ako, sabihin pa, mga kababayan, halimbawa lang, pero mahirapan, yung mga senador, hindi nila i-convict si Sara sa tindi ng mga allegation, sa bigat ng mga ebidensya. Sabi ko sa inyo, masisira yung kanilang politika. Isosumpa sila ng ating mga mamamayang Pilipino. So mag-iisip yung mga senador. Pero halimbawa pa, talagang bastusan na. Pinalusot despite the evidences na napakabibigat, pero inakwit ng mga senador. Ito na po, nakaredy na. NBI affidavit recommends charges versus BP Sara for grave threat, sedition. Report from the GMA News. Sabi dito, the National Bureau of Investigation has recommended the filing of 3 counts of grave threat in 1 count of inciting to sedition against Vice President Sara Duterte. The recommendations were found in a copy of its affidavit of investigation obtained by GMA News from Party List Representative Terry Ridon, according to a 24 oras report by Tina Panganiban Perez. Itong mga sources natin, mainstream, hindi yung puro haka-haka. So, i-analyze na lang natin mga kababayan kung ano itong mga balitang ito from the mainstream media. The report said, the NBI did not accept Duterte's reasoning that her threat to kill President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos, and former House Speaker Martin Romualdez in case of her death was conditional. So, comes now the recommendation. Ang nag-announce dito, hindi man po yung Palasyo Malacanang, kundi si Terry Ridon, ako Bicol Party List Representative. Terry Ridon, mga kababayan, na interview ng 24 oras. The report said the NBI did not accept Duterte's reasoning that her threat to kill the President, First Lady Lisa Marcos, and former House Speaker Martin Romualdez, in case of her death was conditional. Hindi yung tinanggap. The NBI said the Duterte's remarks were made in a clear context, were firm in their threat. So sabi dito sa balita, considering the context when these statements were expressed, there is clear intention on the part of Vice President Duterte to intimidate and convey a serious threat to the recipients of her statements. The affidavit read, yung mga sinasabi ni Sara na kung ako anya papatayin, parinig ko ulit sa inyo po. Ito. Administration's insistence? Yes. So I have to die first. Palusot lang niya They yan. have to kill me first. Ano ba naman ang nagbabanta sa kanya? Pinapalabas na may banta sa kanya. Ngayon, nasabi ng National Bureau of Investigation, in-invite naman anya namin yung sinasabi niyang banta sa kanyang buhay para sabihin niya, kung may banta, dapat blinater niya. Bakit hindi niya blinater? Ni-report niya dapat sa mga authority, pwedeng sa NBI, pwede sa PNP, para may official records.
ng banta. Nang in-invite siya para maimbestigahan, hindi man pumunta. So malinaw na palusot. Ginamit lang yun niya, palusot, para nga lumusot doon sa kanyang pagbabanta. Nang gusto niyang sabihin, revenge from the great. Sinit niya talaga kaya tama yung konklusyon ng NBI sa kanilang investigation. Ito yung totoong kwento. Kill me first. So now they can't kill me anymore. Unless they want to die. Kita ninyo? Malinaw na pagbabanta. Kaya, hindi nakaganti. Benigno Aquino Jr. Kasi hindi siya. Kaya daw hindi nakaganti si Benigno Aquino Jr. kasi hindi siya nagbiling. Yan sinasabi niya rito. But you know, Benigno Aquino Jr. is not Sara Duterte. Iba daw siya kay Benigno. Ibang tao din siya. Ibang tao din ako. This is a reply to the statement issued by the Presidential Communications Office on the order of Executive Secretary Lucas Bersamin dated November 23, 2024. The Marcos administration's insistence that the President's life is under active threat is ominous. I raise this caution as the President and his sycophants aggressively sell a narrative based entirely on my statement, which is taken out of its logical context. Bakit hindi Out of context daw, mga kababayan. nila pinapalabas kung ano yung question ng media? Bakit hindi nila pinapalabas kung ano yung unang kong sagot? Bakit ang pinapalabas na lang nila is the last, what, 4 words of my entire statement? They are building a narrative, and I'll tell you kung anong playbook ito. There is absolutely no flesh on the bone, and despite the absence of a reliable investigation, authorities were quick to consider this a national security concern. Natural national security concern kasi binantaan mo, Presidente, first in history of the world. First in the history of the Philippines. Sabi nga ni Laila de Lima, never in the history of the world. A sitting president, pinagbanta ang papatayin ng vice presidente. At yung pagbabanta, live. So sabi dito mga kababayan, the NBI said the Duterte's remarks were made in a clear context and were firm in their threat. Considering the context, when these statements were expressed, there is a clear intention on the part of Vice President Sara Duterte to intimidate and convey a serious threat to the recipients of her statements. Meanwhile, the National Bureau of Investigation recommended filing a charge of inciting to sedition. Considering the context when these statements were expressed, there is clear intention on the part of Vice President Duterte to intimidate and convey a serious threat to the recipients of her statements, the affidavit read. Meanwhile, the National Bureau of Investigation recommended filing of charge of inciting to sedition against Duterte over remarks made during her November 2024 online press conference, as well as an earlier October 2024 briefing in which she said she had once considered decapitating the president. As the vice president of the Philippines, she could easily arouse a sense of dissatisfaction against the duly constituted authorities when she portrayed to the public that the government is run by corrupt and incompetent officials, the affidavit said. Taken in its entirety, in considering the simple and plain language used, BP Duterte tends to incite and stir up the hearers overthrow the organized government by unlawful means to disturb the public peace and the safety in order of the government. Members of the Committee on Justice said the affidavit shall serve as a heavy piece of evidence against Duterte and her impeachment hearing. Ayun mga kababayan ang balita. So dito tayo, Sara's lawyer admitted Madriaga is indeed the founder of ISIT. When I asked him about Sara's affidavit that said she does not know Madriaga professionally or personally, he can only dismiss all the evidence proving otherwise. Nilaglag mismo ng abogado. Yan sabi ko sa inyo. Ayaw nilang umarap sa Congress kasi
doon pa lang guguho yung kanilang defense. Kaya they are hoping na sa trial po, marami silang kaalyadong mga senador, magagawa nila ng paraan doon sa trial. Pero tingin ko po, guguho din. So, sabi mga kababayan ni Ari Roque, I stand with Jason Sa. Kayo, deserve niya to. Jason Sa NBI, maglulong weekend. Ganyan, kikwestiyonin daw kung bakit walang piyansa. Di questionin ninyo, pero maglong weekend ka muna dyan. At sabi ng PCO, ito po ay babala, pati ng NBI. Babala ito. NBI sinabing ang pagkahuli ni Jason Sa ay babala sa mga nagkakalat ng maling ulat tungkol kay BBM. Hindi sila titigil sa paglaban mga kababayan sa pagpapakalat ng fake news. So, hindi po ito pagsikil, makapagpahayag. Walang pinipigil sa pamamahayag. Ang pinipigil po yung pagkalat ng fake news at paninira. Di ba? You can speak freely. You cannot speak falsely. Tama? So, ito ay pagpapakita na the government is continuing effort to guard the truth, protect the public from deception, and preserve a free but responsible democratic space. Yan ang dapat na mangyari. Mga kababayan, masawata ang pagpapakalat ng kasinungalingan. At ang kasinungalingan na pinapakalat, isa pa itong kasinungalingan, si Cathy Binag, ito ang isa pang example. Isang DDS na vlogger, na dahil sa kagustuhan ng INC na ang prioridad natin, pakinggan o natin. mga leaders natin is kapakanan ng bayan. Tinatakot po, At mga kababayan, yung mga senador diba, against sila sa impeachment. Whether na i-convict. si Sara, Kasi daw, mga kababayan, sabi ni Cathy Binag, may natanggap daw sila na information na sa INC. Kasi yung INC, di ba, sumusuporta kay Sara Duterte. Now, iba-blacklist daw yung mga magko-convict kay tinatakot. Yan ang laman nito, mga kababayan, na video ni Cathy Binag. impeach pareho. Kasi Iba-blacklist, hindi iboboto, hindi isusupport, hindi i-endorse ng INC. Sa ating bansa, na pagbagsak ng ekonomiya, ang pagtaas ng mga bilihin, Huwag kayong naniniwala dyan. ng gasolina at diesel. Tapos, ang ating mga leader walang ginagawa, kundi sobrang Fake news. hyper-focus. Walang ginagawa daw yung mga Or leaders. dyan sa impeachment. Si Sarang walang ginagawa. Ang balita ko, dyan sa HOR at sa Senate, kung sino man ang bobotong yes for impeachment ay magiging blacklisted na. Blacklisted daw ng INC. Ay, Di i-blacklist ninyo. Bina-blackmail nila yung Congress at saka yung Senado. I-blacklist ninyo. Now na. Ano ang problema doon? Ang INC po, hindi man nakakapagpanalo. Marami din in-endorse yung INC, hindi man nanalo. Ngayon, bakit nananalo ang karamihan sa in-endorse ng INC? Nagpapasurvey kasi sila. At kung sino nakikita nilang malakas, yun ang ini-endorse nila para hindi sila mapahiya. Ganun ang strategy. Sa totoo lang. Pero hindi po garantiya na pag in-endorse ng INC, mananalo. Nakita ninyo, member na ng INC, si Marcoleta. In 2022, talo. Nanalo lang yung 2025. Yun ang best example na hindi lahat ng in-endorse or member pa ng INC mananalo. Bakit? Ilan lang naman po ang botante ng INC? 1 to 2 million lang. Kung 1 to 2 million ang members ng INC, paano ka mananalo? Makakatulong siguro, pero hindi garantiya na ikaw ay manalo. Kasi ilan na po yung botante natin in 2022 elections? Ay mga 50 million or 60 million yung mga registered voters. Siyempre, dadagdag pa siya. So possibly, sa 2028, kasi may mga new registration na gagawin. Ang mananalo na presidente, baka mga 40 to 45 million presidente, vice-presidente, ganun ang boto. Ilan lang naman yung INC dyan. Hindi ko mo in-endorse ng INC, mananalo. Hindi ko mo hindi in-endorse, matatalo. Yan po ang katotohanan. Ngayon, bina-blackmail nila. Ito si Cathy Binag, nagpapakalat siya ng ganitong tingnan natin. May nagsabi lang sa akin na yan daw ang mangyayari. Blacklisted. Kung yung nakaraan, di ba parang napansin nyo, kahit yung may mga bumotong iba, pinatawad pa rin, parang pinagbigyan ng eleksyon.
maniwala sa inyo. Bina-blackmail yung mga gusto, tinatakot yung mga congressmen at senators na wag dinidiscourage sila na i-convict o endorse ang impeachment ni Sara Duterte kasi daw pag iba-blacklist kapag nalaman ng INC na hindi nila kinampihan si Sara, iba-blacklist na at hindi iboboto. Di ba malinaw na blackmail? Payag kayo sa gano'n. Huwag kayong nagpapaniwala dito kay Cathy Binag. At kung halimbawa, gawin ng INC, that is not a guarantee. Mismong si Marcoleta, hindi nanalo noong 2022 election. Kaya ang ginawa niya, mga kababayan, umatras na lang yata. Kasi hindi tumaas yung ratings niya. Tama, hindi na tumuloy. Hindi na siya tumuloy. Puro panluloko mga ginagawa nila, mga kababayan. Anyway, ayan na lang po, mga kababayan. Maraming salamat sa inyong panonood. Bukas naman tayo. Bukas pala, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless. Swimming and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.